Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa aktual na bisita ko sa isang hukay ng ating katiyats para i-final detect ito kung may laman o wala. Well, meron talagang mga tunnel na kung hindi mo gaanong makabisado ang mga nakukuhang mga signs o mga layering ng lupa, ay baka magpatuloy ka pa sa paghukay ng malalim. Basta't sa karanasan ko, mga katiyats, sa lalim na 4 meters ay meron ka na talaga makuhang mga iniwan ng hapon na mga signs. Katulad ng basag na mga bute, basag na plato, mga sake jars, yung mga jars na nilalagyan ng bino ng hapon, mga uling, mga putol-putol na kahoy na sadyang pinutol na magkapariyo ang haba, at mga bato na may kulay na hindi makikita sa kapaligiran. Kapag mayroong mga ganyan na may encounter nyo sa lalim na 2 meters hanggang 4 meters, yan na yung tunnel na dapat hukayin ng malalim. Ngayon, kung kayo'y nag-rely lamang sa mga scanner, detectors, at hindi nyo ina-analyze kung anong nakikita nyo sa loob ng tunnel, ay dyan tayo mamumulobi niyan. Kasi gagastos ka sa isang tunnel ng 100,000 eh. Pagkain tsaka per day bayad sa mga naghukay. Diba? At kung aabutin ng isang buwan ng proyekto ay paubos ang 100,000 mo dyan. Magtitimber ka pa para hindi mag-bar down. Kaya ito ang aking payo sa mga bago pa lamang na gumagamit ng mga scanner, ng kung ano-anong mga scanner, ay dapat pagtuunan ng pansin ay kung anong nahukay ng mga signs. Katulad ng nasabi ko kanina, may kagamitan ba ng hapon? Merong bang helmet? Merong bang iniwan na katana o yung kanilang dagger, bayoneta? Meron bang pinutol-putol na kahoy na palatandaan nila? At meron bang mga uling na proteksyon sa detection? Ang hapon na hindi yan mag-iwan ng ibinaon na wala silang trail sign sa ilalim ng lupa. Hindi lang sa ibabaw mayroong trail sign. Ang ilalim din ng tunnel ay meron yan. Sunod-sunod yan. Every 1 or 2 meters ay mayroong makikitang man-made sign. Pwedeng mga semento na kwadrado, semento na bilog na may butas sa gitna. Basta't ang ginawa nila na sign ay talagang makikita mo na man-made. At kapag ganun na ang makikita nyo sa loob ng tunnel, ayan na yung mga panahon na dapat laliman pa at hukayin pa ng malalim ang tunnel. Okay, sa mga giveaway 4 meters deep, meron na kayong makuha sa medium deposit. 14 meters deep, medium na yan, malalim na yan. And then bunkers 30 to 60 meters deep. Lahat ng mga yan ay may mga iniwan niya na marker na trail marker na masundan mo talaga kung saan. Kasi palaging merong iniiwan sila. Hindi pwedeng walang iniiwan sa ilalim ng lupa. Kung tingnan nyo ang layering ng lupa ay natural lamang, tumingin kayo doon sa paligid, sa palibot, sa unahan kung anong layering ng lupa doon, ay ganun din sa pinaghukayan nyo. At kapag ganun pa rin ang composition or layering sa unahan, meron kasing mga lugar diyan sa unahan na makikita nyo na merong mga nag-quarry. So sa quarry makikita mo yung layer ng bundok. So yun lang yung comparison mo doon sa tunnel nyo. Makikita mo na kung disturb ang lupa, hindi in sequence ang mga layering. At kapag gano'n na nagkabaliktaran na ang layering ng lupa, na mayroon ng black soil at brown soil sa 7 meters, di ibig sabihin mga backfill
At lalo na kapag may mga dahon na mga fossilized na at black soil talaga. Yun ang isa sa mga ano nila pang-cover sa detection. Ang black soil yan ay mga uling yan na sinunog nila na kahoy, nagiging black soil. Okay, so ito yung final detection. Ang Nocta Macro, kagaya nito, makapag-detect ng 4.5 maximum. So kung meron pang laman ito na tunnel, ay ma-detect pa rin. Kung medium deposit lang, pero kapag bunker ang hinahanap, ay hindi talaga maaabot ng kahit anumang scanner. Huwag kayong maniwala na may mga scanner na makakaabot ng 60 meters. Wala. Kahit 40 meters, wala pa rin. Kahit yung nakalagay sa manual ay 40, hindi yan 40 meters. Ang mga scanner, ay nandyan na lamang yan sa 15 meters deep. Ang effectivity, minsan nga, 10 lang. Kaya kailangan talaga mga ka-TH ang pagbasa ng layering ng lupa at kung ano man ang mga signs na makikita. Trail signs underground. Meron ding mga trail signs surface trail markers, tinatawag na mga STM, at yung underground trail marker. Kaya ito, sa akin final conclusion sa tunnel ay wala siyang deposito. Kaya pag-isipan na lang ng may-ari kung ipagpatuloy nila para talaga makontento, di ba? Ipagpatuloy lang hanggang saan gusto. Basta ang kailangan, marunong tayo ng time frame, marunong tayo hanggang kailan lamang maghukay kasi mauubos na ang pera natin. Kung aabot na yan ng 100 meters or 60 meters na wala pa rin, kailangan talaga mayroong makikitang man-made markers dyan sa lalim na yan. At kapag meron, yan na yung time na ipagpatuloy. Alright, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, Happy New Year at sana ay surtihin ang lahat ng ating mga ka-TH. Paalam!